Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. And baba na ho natin ang music ngayon mga boss. Okay, diretso ho tayo. Bago ang lahat, mag-uumpisa ho muna ako dahil alam niyo ho, summer ho, ano? And marami ho sa ating mga sa Pilipinas, kahit na ho kayo sa iba yung dagat pa, kahit na saan man kayo naroroon, iisa lang ho ang pamantayan. Pag law enforcement ang pinag-uusapan, especially anti-crime, ito'y para wag ho kayo mabiktima ng krimen, malooban ng hindi nyo nalalaman. Panahon ho ng summer, marami ho lilipat na mga bahay, condominiums, or di kaya paupahan na kung saan may mga susi ibibigay sa inyo. O di naman kaya yung mga bagong bahay at lilipat pa lang kayo, listen carefully, ito ho yung All Points Bulletin. Ang All Points Bulletin ho sa aming programa, dito ho, segment ho yan sa Bitag Live. Ang aming layunin ay mabigyan ho kayo ng ito'y, kumbagay, babala na kayo ho'y alertado sa mga bagay na posibleng mangyari. Pero ito'y nangyayari normally in the summertime, a lot of people, marami ho sa atin, talagang naghahanap po ng maupahan na mga condominium units o di kaya mga bahay, apartments, yung mga short-term na mga bahay, ito'y babakasyonan nyo for about a week or so. Or sabihin lang ho natin kahit na ho siguro 3 araw. Listen carefully. Eto ho, kung kayo'y lilipat na mga bahay or apartment or uupahang bahay or unit or condominium or bagong bahay, laging gawin nyo ho ito, the rule of the thumb. Kung maaari, baguhin nyo ho yung mga susi. Palitan nyo ho yung mga doorknob, magkano lang naman ho yan. Huwag na ho kayo magtipid kasi mawawala sa inyo mas kumbaga 1,000 times if not 500 times ng inyong gagastusin sa mga entry and exit. Ito'y mga pintuan. Kasi dyan ho dadaan yung mga sinasabing magnanakaw. Yung mga rental properties, mga rental na bahay kasi, kung minsan uupahan nyo ho, kung sino-sino na ho nag-upa dyan, meron hong ibang mga dorobo talagang gagawin ho na palaruan yung mga lugar na kung saan alam nila high-end, mid-end. Halimbawa sa Baguio o halimbawa ho sa ibang parte ng lugar na kung saan may mga resort or vacation places na meron ho mga short-term lease or rentals na mga titirhan na mga bakasyonista. Para sa akin mga boss, kung sakaling di magagawa, huwag niyo hong iiwanan yung unit ninyo. Dapat lagi hong may naiiwan. Kung kayo'y aalis, kapag umalis ho kayo, baka masalisihan ho kayo na hindi nyo nalalaman yung mga dating nagrenta dyan, nagkaroon na ho ng duplicate doon sa susi na yon. Ngayon, sila ho'y mag-aabang na lang kung sinong pupunta riyan, ikikasing nila, na pag kayo'y nandoon, abay, nag-aantay lang ho sila ng salisi. Paglabas ho ng mga naninirahan dyan, excited agad kayo, pupuntahan doon sa lugar na yan, parang nagbabakasyon kayo, tiyempohon lang ho na kayo'y aalis. At pagkatapos, yung susi na meron silang duplicate, papasok sa inyong inupahang bahay or condo or unit or rental house sa isang lugar na kayo magbabakasyon, short term, doon ho lilimasin ang gamit ninyo. Get what I'm saying? So, sa rental pa lang ho yan. Maaring mahirap ho kasi na babaguhin nyo, total 3 araw lang kayo. Huwag ho kayong aalis ng walang naiiwan doon sa inyong inuupahan, doon sa inyong binabakasyonan, kinakailangan may naiiwan ho. Lerto. Kung maaari, ay mas delikado ho kasi yung mga bahay na medyo walang lock sa loob, may susi. Normally, ganyan ho mga rental properties eh. Mas maganda ho na talagang pag ikay nasa loob, ay ilock mo yung sa loob. Pag kayo'y lalabas lahat, paano mo ilalak sa loob? Walang kasama.
So ang gagamitin niya ho, yung susi na duplicate para malimas yung mga gamit ninyo. Ganyan ho mga sindikato, nag-aalaga ho sila ng mga rental properties. Sila ho yung upa roon or may kaibigan o upa o di kaya kukunin ng susi at pagkatapos mag-aalaga ho sila ng maraming lugar. Ito naman ho'y prevention na ho to kasi baka gayahin ho ng ibang mga dorobo dito ho sa programa ho natin. Tayo ho'y anti-crime prevention tips yung ginagawa natin kontra doon sa sinasabing modus. What we're trying to do is bust the modus because nandito na ho kayo sa safety center na rin ho ng Bitag Live. What is a safety center? These are the safety tips na hindi na ho kayo pwedeng mabiktima kasi lamang na ho kayo, you busted the modus na hindi ho kayo maisahan ng mga dorobo. Kasi nakikinig ho kayo ho'y regular na nakikinig sa atin. Sakaling mga OFW ho kayo, o di kaya naman kayo ho'y mga, sabihin natin, mga immigrants to still families here in the Philippines, you still have families, o di kaya nandun na kayo sa ibayong dagat at may pamilya pa kayo, and you still care for them, you tell them exactly kung anong narinig nyo sa akin. Give them the tips. Hindi ibig sabihin, para nasa labas na kayo ng bansa, ala na kayong pakialam. Hindi po pwede. Kaya nga ho, meron hong Bitag Live, Ben Tulfo ho, isa sa mga Tulfo brothers na ang trabaho ay serbisyo publiko. Yan ho'y ora mismo. Para nang sa ganon, kilos pronto na makakapag-aksyon ho agad kayo. Ngayon, kung kayo ho'y uupa ng mga apartment na alam nyo tatagal ho kayo, wag na ho kayo magtipid, kumuha na lang ho kayo ng mga door, ito ho yung mga door, mga bagong, ito yung lock ng pinto o doorknobs, hindi ba? Bumili na lang ho kayo, isang libo lang naman yan 700. Palitan nyo na lang ho from the outside kasi hindi na sila makakapasok. Alam niyo ho ba bakit? But it's always nice mga boss na laging may naiiwan sa bahay. Yun ho mga rental properties, mga units ho na mga condo, kung wala ho kayo, doon ho naluluoban kasi walang tao. Whereas pag nandoon kayo sa loob, may lock naman sa loob. Kung kayo naman ho'y maglilipat ho sa bagong bahay at binili nyo yung bahay, hindi nyo nalalaman yung mga nag-construct ho niyan, baka sakaling ginawa nila ito turnover sa inyo ng kontratista, yun hong kalamang karpentero baka miyembro ng sindikato. At hindi ko naman sinasabing ganyan, maganda na ho yung palado na ho kayo. Na yun hong susi, hinahawakan nyo ho, na ito turnover sa inyo. Right away, kukuha kayo ng karpentero, kontratista, palitan lahat, yung mga pinto, at pagkatapos, bumili na kayo, ay yung mga pintura may sariling susi. Sakaling medyo sasabihin, alago ko ba, ayan, aking bahay na yan. Maluluban ko dahil pang mayaman to at medyo hindi masyado alam niyo all the possibilities na mangyayari. Same goes sa condominium. You get what I'm saying? The more na mag-iingat ho kayo sa condo, kasi kung minsan mag-rent ho kayo, ang may-ari ho ng condo unit niyan, o di kaya developer ng condo niyan, o management ng developer niyan, hindi ho nila pinapalitan ng susi. Nagtitipid ho yung mga putok sa buho na yan. Pag inupahan mo, rent at your own risk. When somebody break into your unit, that's not your responsibility because you're already inside. So the safety tips comes from us. And we're going to give it to you so you know you're empowered. So hindi na ho kayo mabibiktima, na hindi na ho kayo maloloko. Alam niyo ba bakit? Wala akong sasabihin ko sa inyo. Lamang na ho kayo. Bitag Live ho kasi. Okay? So, yan hong aking mga sinasabi sa inyo mga boss. Tips ho, ingat ho. Mga townhouse, apartment, bagong bahay, vacation place. Baka ho yung hawak ninyo na yan na duplicate, yung mga susi, may duplicate na ho. Ang mga sindikato o di kaya dating mga nakarerenta dyan, mga sindikato rin. Babalikan lang ho kayo, bukas na ho yung sinasabing bahay ninyo. Ala naman kasi, ang kasalanan nyo, wala hong naiwan. So yan ho, yung tips. Dito ho, All Points Bulletin, summertime. Dami ho naghahanap, nag-house hunting, nag-condo unit hunting, or di kaya townhouse, or apartment. This is also the time na kumbaga, kumbaga lilipas sa mga bagong bahay, yung mga OFWs. Nakikinig ba kayo? Take it here sa Bitag Live kay Ben Tulfo. Okay. Diretso ho tayo mga boss, ano? Ito. Pag-usapan ho natin to. Alam nyo, mainit ho ngayon ang issue rito sa sinasabi hong DAPT. Nag-investigate ho, talagang kinakalkal ho ng Department of Justice. Dito ho sa, sino ba kung sino ho talagang itong DAPT ba? Sa Jabang, itong DAPT na to talagang, kung titingnan lang ho natin, wag na ho natin, ako magsasalita.
Ginagawa ho natin to rito na para malaman itong DAP ba, talaga ba'y talagang dito ba may pananagutan ho si Pinoy? Kasi lumalabas ho, sinasabi ho ni Conchita Morales, ang accountability at ang liability na kung meron mang dapat parusahan at masasampahan ng kaso, yung may kintab na noo at kintab yung bumbunan, ang tawag ay kalbo. Okay, ngayon, wala hong masama sa pagiging kalbo. Ay, kung minsan ho kasi, iba na yung kalbong wais ka. Kaya nalusaw ang mga buhok mo dahil magaling ka kung gagawa ka. Dahil arkitektong utak mo, pagdating doon sa sinasabing mga racket o pagkakaperahan, creative minds and creative ideas and concepts on how to make money. Yan ho si Abad. Siyempre si Abad is not gonna be by himself. Sino ho bang author? Sino ho bang nasa likod ho ng Disbursement Acceleration Program na niyang ho sinasabi ngayon at gustong alamin ng Department of Justice ni Bit Aguirre sa ilalim ho ng administrasyon ni President Duterte? Yan nga ba'y suhol ginawang eto naman kapalit doon sa inyong pagsusuporta na ito ho'y ma-impeach yung yumaong si Renato Corona na talagang galit na galit that time si Pinoy. I-impeach niyo ho. Saan ho ba nauso talaga mga impeachment? Ang dami yung na-impeach ng panahon ni Notpa. Sino si Notpa? Sino pa? Pabatiin mo kayo. Kayo ang boss po. Ay, okay. Believe ako sa'yo. Kung walang korap, walang mahirap. Saan po? Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Parinig nga uli. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Alright. Kinukuha. Ako talagang gusto kong ma-perfect yung tonality ng estilo ho ng isang Atenista na magaling ho sa declamation contest and oratorical contest. Lahat ho yan pinagpapraktisan ho. Pakiulit. Saan po kayo kumukuha ng kapal na muka? Saan po kayo kumukuha ng kapal na mukha? Alright. Ano man? Eto, kayo ang boss po. Kayo ang boss ko. Okay. Kung walang korap, walang mahirap. Kaya naghihirap dahil kurap ang may utak ng DAP. At ang nakinabang ng malaki si Kiko Pangilinan patay-patay at sinasabi ito'y lumalabas at si Asong Ulul asin si K aka Sunny. Si Sunny T. Alright, easy. Walang akyat bahay dito. Okay, pag ako na nakaupo rito, tumigil ka na, lalapa ka ng Great Dane ko sa bahay. Malaki yun. Maayos ka, parang kabayo. Yung aking harot na boxer, malaki-laki rin yun. Kaya ikaw, Sunny, patingin nga itura nito si Sunny, Doberman ba yan o Rottweiler? Rottweiler na mistizo. Rottweiler na nahaluan ng sinasabing askal. Yan si Sunny T. Kilala nyo? Sunny T. Putres ka, Bentulfo. Ba't mo ako minamura? Ikaw na naman, hinahataw mo na naman ako, nananahimik nga ako rito. Okay. Lambing ko lang sa isan. Okay, sige, bale. Ang balita ko kasi, isa ka doon sa malaking nakakuha ng DAP na yun ho'y kapalit ho doon sa sinasabing selective justice. Hindi ho ba? Na binigyan. Balita ko, Sunny, ikaw daw isa sa listahan na nakakuha ng 245 million na ibigay sa iyo pagsuporta mawala itong si Corona. Si Corona. Tama ba? Basura yang iyong mga sinasabi. Kasinungalingan yan. Ganun ba? O sige. So, si Kiko Pangilinan daw, umano'y tumanggap ng 310,841,000. Totoo ba yan? Paninirang puri na yan.
So, ibig mong sabihin, katarantaduhan tong ginagawa ng Department of Justice. Di ba? Lahat ng ginagawa ng kasalukuyang administrasyon kasinungalingan. Okay, tuloy mo. Kami lang ang may karapatan magsabi ng katotohanan. Really now? Okay. Ano pa? Pakiulit, sinabi? Hindi kami titigil hanggat hindi namin makamtan ang aming layunin na patalsikin. Sino? Kundi ka ba naman Bopol Bentulfo? Sipain kita mamaya, ba't tawag mo sa akin Bopol? Ikaw nga asong ulul eh. Ba't mo ako tinatawag Bopol? Di ba? Sige, tuloy mo. Sport naman ako, di ba? Sige, sige. Ikaw naman, wala kang, sabi sa, ito. Ako raw, wala raw akong ginawa, kundi, siya ang, kumbaga, siya, si Laila, si Kolesterol, si Kiko, patay-patay, mga liberal at dilawan, paborito ko. Yun ba? Wala raw akong ginawa, kundi rabid. Abay, rabid, alam niyo ba, ulul, parang nauulul, na rabid daw ako na supporter ni Duterte. Ano? Oh, napipikon na raw ako. Ngayon, nakakabawi na raw siya. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Okay, sandali, pakainin niyo mga muna si Sunny. Sige, kanina pa. Semplang. Okay, sige, balik tayo rito. Okay. Ito hong DAP, mga boss, ito ho'y likha ho to, may utak ho nito. Itong Disbursement Acceleration Program, ito hong sinabi ng Korte Suprema noon, unconstitutional. Noong mga panahon na yon, may author ho niyan, may lumikha ho niyan. Meron hong gumawa ho niyan na talagang creative ways of making a scheme. Maybe they don't know it's a scam kasi illegal ho yan eh. Normally, ginagawa ho yan ng isang taong mga politiko, kabisado ho nila pagdating sa money making. Ganyan ho ginagawa ng karamihan ng mga kongresista, matatakaw na pera. Kung itong si Abad na umupo sa Department of Budget and Management na hindi naman talaga wala siyang pagdating sa sinasabi nating pananalapi. At yun, ang sa kanila, hindi ho siya ekonomista. Siya ho'y background, walang background finance. Politiko, solid, liberal, dilaw. Now ngayon, lagi niya ho gagawa, kaya yun hong paglilikha niya ng sinasabing mga scheming ways creative to come up with the money na hindi ho legal, unconstitutional kung sa pamamaraan niya na hindi ho dumaan ho sa GAA, General Appropriation Act, na lahat ng mga budget pinagtutuunan ng pansin talaga at pagkatapos ito ialat mo to sa iba't ibang departamento. Ang ginawa ho nila, nag-force saving sila. Tinatago, kaya ho nagkakaroon ng sinasabing budget indigestion. Kasi ho, nagpo-force saving sila. Ngayon, yun hong ginamit nila para suhulan daw panunuhol sa mga senador. Hindi ho ba nakulong ho dyan kung sino-sino, si Bong Revilla? Marami pa hong hindi. Ito maganda ho siguro kung nakikinig sa atin si Kiko Pangilinan. Lumulutang ang pangalan mo, Kiko. At ikaw naman, Trillanes, wala akong pakialam kung kumahol ka ng kumahol. Kaya ang gumawa ho na sinasabing DAP, doon ho makikita makintab. Pakibaba. Pakintab. Okay, ano tong script ko? Meron akong sinusunod. Pakibaba mo, tinataas mo eh. Yan. Ang lahat ho nitong sinasabing DAP na to, sadyang pinagplanuhan, pinag-isipan, pinagpuyatan, nagsunog ng kilay. Sa kilay, unti-unting nalalagas dahil lalang buhok sa bunbunan, kaya lagas na sa sobrang galing ng pagpaplano kung perang pag-uusapan. Yan ho si Abad. Kaya gumawa siyang sinasabi nitong estilo. Parang itong DAP ay gantimpala. Abay, regalo sa mga senador at kongresista para mapatalsik si Corona noon. Di ba? Yung natinag naman yung dating Department of, yung ombudsman, si Gutierrez.
umalis. Kaya pumalit itong yung pumalit naman dito si Conchita Morales na unti-unti nawawala ng respeto ko rito sa itong ombudsman ho natin. Alam niyo bakit? Laging sinasalba si Pinoy. Laging walang kasalanan si Pinoy. Laging ewan. Kasi si Pinoy naglagay sa kanya. Ngayon, balik ho tayo rito. Ako naniniwala ho na ang mga ombudsman ho nagkakamali, parang lumalabas kung meron man daw maipit dahil sa sinasabing illegalidad. Hindi ho constitutional, unconstitutional sabi ho ng Korte Suprema, hanggang kay abad lang. Hindi ka na tataas. Hello, Conchita. Baka nagkakaroon ka ng senior moment o selective din ang iyong amnesia. Dahil tumatanda ng isang tao, dahil kinakailangan mo siguro ng Sustagen Premium. Oh, Sustagen. Mag-commercial ka na dito sa Bitag dahil sabi nila, yun daw, pag uminom ka niyan, hindi ka masyado madalas magkaroon ng senior moment. I mean, as in, senior moment is giging ulianin. Sige. Ngayon, mantakin nyo, si Abad ang gumawa ng sistema at ng plano. Sino ba sa taas ni Abad? Kundi pa yung isang notpa. Sino si notpa? Si Pinoy. Ngayon, itong si notpa, imposible naman hindi na brief pagdating sa cabinet meeting o kung paano. Siyempre, sasabihin ni Abad kay notpa, Bossing, meron tayong estilo dito. Ito ang ating gagawin. Galing ang pera dito sa mga forced savings. Bibigyan natin sila ng gantimpala ang mga senador at kongresista matatakaw noon, mga patay gutom, kung kaya't nagkaroon ng DAP. Etong DAP na to, kinakailan suporta na talaga mapatalsik ang Korte Suprema na galit talaga si Pinoy kasi galit siya doon sa nangyari doon sa Hacienda Luisita. Nakikita niyo na ngayon. Si Corona inilagay ho ni Gloria at nagalit ho si Pinoy bilang ito'y gante sa ginawa ni Corona sa utos ni Gloria na iyon hong nangyari sa Hacienda Luisita. Kaya ito, si Pinoy hindi makalimot. Talagang ito'y magaganti at paghihiganti. So gumawa sila ng sistema para mapatalsik si Corona. Ang lagay patatalsikin mo ng walang presyo. Wala man lang gantimpala. So nag-isip sila ng gantimpala. Ngayon, nakikinig ba si Department of Justice Secretary Vit Aguirre? Kung nakikinig si Department of Justice Secretary Vit Aguirre, go for the specific detail, ilantad lahat, ngayon pa lang at labas ng COA kung sino-sino mga senador at kongresistang tumanggap ng Disbursement Acceleration Program na naging daan na mapatalsik yung kalaban ni Pinoy na si Corona sa likod ng sinasabing Hacienda Luisita na hindi pabor sa pamilya Aquino na ang nasa likod ng presidente at the time si Gloria. Kaya ang ginawa ni Notpa, bineltahan si Gloria, ipinakulong sa veterans at si Corona pinatalsik at yung ombudsman in-impeach at bago impeach kusa na lang nag-alis. Lahat ho yan trabaho ho ng mga dilaw. Ngayon, baliktad. Nangangalansing na ngayon ng betlog at bombolyas pala ni Notpa. Alam niya kasi na nararamdaman niya kung anong ginawa niya noon nung siya'y nasa kapangyarihan, parang lumalabas ang katotohanan at kung ano ang iyong tinanim, yun din ang iyong aanihin. So, eto hong DBM, etong Department of Budget and Management na si Abad. Politiko ho to. At hindi o ekonomista at kung gumawa ho to ng sinasabing mga bagay na kung saan dapat sa kapakanan ng bansa at taong bayan. Eto ho sila, si Abad, sa kapakanan ng mga dilaw na partido liberal na nalusaw unti-unti. Kasalukuyan, nagtalo na nasa ibang bakod. Tulad ng ito ngayon si Pinoy pag tiningnan nyo si Notpa. Nako, Mariosep, namayat. Nagmukhang lolo ngayon. Tumanda. May nabibilang pa siyang buhok. Alam niyo bakit? Problemado siya ngayon dahil nakikita niya kung anong kanyang ginagawa. Well, sa bawat umpisa may hangganan. Meron laging katapusan pag ikay may inumpisahan. Di ba? Panahon kung tawagin. Kaya naman ito si Napoles, na marami nagsasabing mabantot at hindi pwedeng paniwalaan. Kasi hindi mo malaman kung nagsasabi ng totoo. Janet, bumati ka nga, Janet. Sige. Janet.
Wala akong nakita mukha mo, nahiya ka ba? Nag-makeup ka na ba? Papasok mo mukha mo. Yan. Okay. Si Janet Napoles. Parang hindi naniniwala si Department of Justice Secretary Vit Aguirre na ikay pwedeng gawing state witness. And so, mo rito. Mamatay pa ang lahat ng tao sa mundo, nagsasabi ka ng totoo. Ano ba? Delikado. Ikaw na lang. Ito ho si Janet Napoles nung kasagsagan ho ng that time na kung saan ang PDAF. Nagsalita ho to si Janet Napoles na sinasabi niya, yun daw ang may author ng PDAF. Nagturo sa kanya ng racket ay si Abad. Siyempre, kung nagawa ni Abad yung sinasabing DAP, sino ba naman ang magaling gumawa ng scheming and scamming kung ikay nasa gobyerno, aalang-alang at kapakanan ng partido mo laging inaasikaso mo, at si Napoles naman tagabigay hataglan sa kanyang mga natatanggap na mga kung ano-anong racket dyan, kasi may mga politikong patay gutom din noon. Sila yung mga patay gutom na nagturo din kay Janet Napoles kung paano gumawa ng racket. At syempre, pag ikay liberal, alam mo na, naamoy mo kung saan ang pera noon. Kaya karamihan ho ng mga liberal at medyo iba pa dyan, hinanting ho nila. Di ba? Kumusta ba yung kasamahan mo si Laila Putakera? Papapatiin nga si Laila Putakera. Laila, kumusta? Okay. Alright, okay. Kumusta ba? Di ba noong Laila, nung kay department, kumusta, kumakakain ka ba ng tama dyan sa Campo Crame? Are you lonely? No, you're not lonely, you're just alone. Wala kasi yung sinasabi mong lover boy. Wag ko na siyang pakialam. Okay, sige. Hindi ba sabi mo noon kay Department of Justice Secretary, truckload of evidence, marami pa. At marami pang susunod na tranches. Inuna nyo muna yung mga lalaki, si Jinggoy, si Enrile, at saka si Revilla, at saka yung ibang mga congressman, at hindi na nangyari dahil nauna na yung first batch, nakalimutan na yung iba. Tama? Na hindi na inabot ng panahon. Yun ba? Ikaw ba'y binulungan ni Abad na wag ituloy yung sinasabing mga kung maaari, filibustering, ibig sabihin bagalan ang takbo noon para di nabulungan ka ba? Hindi mo na maalaala. Mga boss, kaya pinag-uusapan ho natin, very light lang ho ito ang aking mga sinasabi ho sa inyo kasi mainit ho ngayon yung DAP. At inaalam ho ng Department of Justice kung nga ba yung DAP, ginawa ho talagang dahilan na para suhulan, para nangyari dun sa sinasabing impeachment, yan ho'y dapat alamin. At makikita ho yan sa tulong din ho ng COA. At makita ho sana mga listahan ng mga senador kung magkano tinanggap ho nila kung pinag-uusapan ho yung DAP dahil pera ng taong bayan ho yan. Pinag-uusapan ho natin dito yung nakaraan, naniniwala ho si Ben Tulfo. Ang mga nakaraang mga kamalian, ang mga nakaraang kasalanan, kapag hindi natin natutunan, gagawin natin uli yung mga mali at yung mga kasalanan na yon ay mangyayari muli kasi hindi tayo natututo. Kaya dinidikdik ni Ben Tulfo doon sa mga makakapalang mukha, dorobo at yung sinasabi nating tiwali, magnanakaw, sila ho yung ating target. Kung may nasasaktan sa inyo, napatawad ko na kayo. Patawarin niyo pala ako. Magbabalik ho. Standby lang ho kayo. Si Ben Tulfo, live ho tayo. Bitag Live. Katatapos lang ho ni Punto Asentado. Si Erwin, So, salamat ho doon sa inyo mga messages na pinaparating ho sa amin. Ako ho'y natutuwa dahil nakikita ho nagtatalo na ng mga likes ninyo dyan kung ano-ano. Okay. Bati ho muna tayo kasi sayang naman ho. Pasensya na ho kayo. Ang dami hong pumapasok, Pero gagawin ho natin mga boss at susubukan natin basahin. Hindi na makahabol yung aking staff na si Casey Binarao sa pagtatype. Sa Tokyo, sabi ho, kaya nga ayaw ni Kiko na ilabas si Napoles dahil sabit siya dyan. Oh my, pinakamalaking nakuha sa DAP
Alamin natin muna, kahit na ako hindi nakakasigurado nang nalalabasan nung ngayon sa balita Si G.O. Manito. Ako'y lumalabas sandali para masilip tong ano dito. Layo kasi. Sabi, Sir Ben, di po ba pwedeng tanggalin ang matandang Conchita Morales? Bias po siya. Siya ang hadlang ng pagbabago. Madali yan. Wag natin bigyan ng Sustagen Premium para tuluyan na malimot niyang kanyang magkaulianin at hindi na siya... kasi may nagbibigay ng Sustagen Premium Oy, Sustagen Premium, maglagay na kayo ng commercial dito sa akin. Doon na lang si Tula Erwin, kaya kang kumaway. Okay. Abi ho ni Nelly Villafuerte, Sir Ben, isa ako sa masugid na taga-subaybay ng T3. Ang T3 ho kasi, bakas na ng kahapon. Hindi na ho pwedeng ibalik ang kahapon sa kasalukuyan at ngayon kasi meron na hong Kilos Pronto! Tulfo Brothers, Ben and Erwin, kasama ho yung aming The Boy Next Door, laging mabango, the boy band si Alex Santos, The Neutralizer, The Destroyer, and The Demolitionist. Kaming dalawa ni Tul Erwin, bahala na kung sino sa amin dalawa. Masaya ho ang Kilos Pronto nga pala. By the way, sige, ito, basahin ho muna natin. Kilos Pronto, mamaya alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Yan ho ang nag-iisang primetime sumbungan, investigahan, aksyon, solusyon. Makikita nyo, Kilos Pronto. Si Jonalyn de la Cruz, tama po sir, but exactly kapag tumanim ka ng kamote, ang iyong aanihin ay saging. Hindi siya. Kamote din. Bakit si ano? Di bali na lang. Tsaka na. Sa Kampok Rami, baka magalit sa atin. Si Anthony Alcantara, kaya pala pilit na sinisira si President Gong dahil akala nila magawa nila ulit yung kanilang ginagawa kay Chief Justice Corona. Hindi na, iba na yung ngayon Pera-pera lang naman noon. Ngayon si Digong Wise, maamoy ka lang, magkunting kaluskos lang ng sinasabing korupsyon, tanggal ka na agad. Hindi ka pareho ng pakapala ng mukha. Joseph Abaya, sila Abad, sila kung sino-sino pang mga sangkot sa katiwalian ng panahon ng dilawan, wala hong nangyayari. Okay, kay Digong. Hindi pwede mangyari ang suhulan. Tapyas ang iyong ulo, diretso ko sa abusayat. Malos Aquino, good morning. I have blessed Thursday po, sir, watching from Taipei. Thank you. Cindy Kurayray, yung kurakot system na yan, di mawawala. Mawawala yan. Kung tayo ay magbabantay, sama-sama, sinusuka yung sinasabing kawalanghiyaan ng sinasabing katiwalian. Kaya nga may Ben Tulfo at may Bitag Lab at Tulfo Brothers, trabaho namin talagang diretso. Kami ho yung mga talagang pag pinag-uusapan ho, yung paglalantad ho. Pakinggan nyo ho, panoorin nyo sa ibang stasyon kung meron hong pwedeng gumawa ng ginagawa namin, nababagong mga buntot ho nila. Alam nyo bakit? Salamat sa Channel 5. Wala po kaming mga busal. Wala kaming kadena sa liig. Yung iba, kahit na anong gawin mo, mag-TV, mag-radyo ka dyan pareho pa rin sasabihin mo dahil may busal ka na, may kadena ka. May busal ka na sa bibig, may kadena ka pa sa liig. Hindi ho ganon sa Radyo 5. Hindi ho ganon. Kaya ako nagpapasalamat kay Gladys Lucas. Palakpakan yan. Anak kayo ng tipaklong, ang bagal nyo magpalakpak. Palakpakan nyo. Salamat kay Gladys. Ay, adelantado ka naman. Hindi pa ako tapos. Binabanatan mo na Salamat kay GM Gladys Lucas. Hindi kami nabubusalan. Kami mga Tulfo Brothers dito sa Radyo 5. Yan. Salamat kay Luchi Cruz Valdez na nagpapagaling ngayon kasi hindi kami kayang busalan. Kasi alam nila ang pamamahayag ay talagang prinsipyo. Yan ang sinasabing saysay ng demokrasya. Palakpakan. Si Ana Puod, hindi ako nagpapasalamat. Makinig ka. Mayos ka. Okay, diretso naman tayo rito. Bakit ba nasama yung kumag na yun? May nakikinig sa inyo. Hindi nagpapasalamat, hindi kasama yon. Rakitera ka. Okay yun. Si Edith is an American way to say it, or say a Filipino, Edith Hamon. Thank you po sa iyong tips. Si Eva Kurata. Sabi ho, watching from Japan.
Ano pa to rito? And, morning ho, mabuhay po kayo. Number 1 ho kayo sa amin, mga taga-subaybay. Thank you. Thank you. Okay. Okay, dito ho tayo from si LV Rebolos. Watching from Kuwait. Thank you rin. Salamat. And sabi ho rito ni Rose Lily Garcia, thanks, Sir Ben, sa mga tips. God bless. Okay. Si Lala, I love you, blue shirt. Sa'yo na lang kaya, kung gusto mo, pagkatapos nito. Padala ko sa'yo. Bihira ko pambahay ho to. Hindi ko masyadong sinusuot. Wala lang ho ako masuot, kaya sinuot ko ho to. You like it, you can have it. You tell me your address and I'll send it to you. With signature pa. Okay? So si Joan Apongol. Have a blessed morning. More power to your program watching from Hong Kong. Thank you. Sa Twitter, si Imelda Moquit. Di ko pinalalagpas ang program niyo, Sir Ben. At thank you po. Papasalamat po ito dahil OFW, the best daw yung program ho natin. Si Maranata. Jess. Yan ang banat. Tatak Tulfo, parang bulldozer, giba ang bumangga. Go, go, go. Walisin ng mga kurap sa Pinas para umusad si Shekel Gadaingan. Makapal ang mga mukha. Easy. Na mga dilaw daw. Tammy Mendoza, batik-batik ang aso ni Trillanes. Batik na mga galis? O batik yung kulay? Ibang yung kulay kalawang, parang boxer ko yun. Si Grace Castillo Tabibian. Idol Ben, watching from Los Angeles, California. Good evening sa Los Angeles. And dito si Marianne Mejorada. Good morning, Idol. Ha. Lampasuhin mo sila. Easy naman. Alright, yung mga dilaw daw. Si Dahlia Monroe. Kung may tinanggap si Kiko ng 310 million, bakit sinasabi ni Shawi na may problema siya sa financial o baka palabas niya lang na mawala sa isip ng tao na hindi sila ni Kiko na kura. Oh, okay, sige. Sa Twitter, Alvin, also never have your original titles photocopied and photographed. All right. What are you talking about dito sa Alvin? Tips, comment. Never have your original titles or photocopied or photographed. I don't know what you're talking about kasi wala naman kaming tips dito about photocopied titles. Ano lang sa akin dito, yung mga bahay na pag nanginupahan, okay, rentals to eh. Pero doon sa mga bahay na mga title, we'll talk about that some other time. Meron ho kami niyan. Nasa repository ho kami ng mga modus. Kaya we know, kasi madami ho, every day na marami ho pumipila ho sa amin. Si Bunny Wanli. Morning, Idol Ben. Tulfo Brothers, we love you. Thumbs up. Thank you. Which means kasama si Tul Erwin at kasama si Tul Rafi. Pag sinabi kasi Tulfo Brothers, tatlo ho kami. Para naka-package deal talagang wala na ho tayong magagawa. Kasi iba ho yung equity ni Tul Rafi na mapapakinggan si Tul Rafi wanted sa radyo at saka yung istimbre mo kay Tulfo, which is yung kanyang news sa tanghali. Dito ho yan sa TV5. And we're also happy for Rafi na lumalakas ho siya. And yun naman si Tul Erwin at saka si Tul Ben, kami ho, nagsanib puwersa ho kami, alang-alang ho sa serbisyo publiko. Kaya ho kami nagsanib puwersa. And kahit na paano na ibabalik ho namin yung Tulfo Brothers, and of course, kasama namin si The Boy Next Door, laging mabango, boy band, si Alex. Easy. Kayong mga ano dyan, okay, yan ang papel ni Alex. Kaya alam ko minsan si Alex nakikarried away, sabi nga na Tul Erwin, akala ko ba neutralizer ka? Mamaya pag-usapan natin yan. Semente Amelia. Blessed Thursday, Mr. Charming. I don't find myself charming. Ako yung sabing brusco eh. Brusco is not charming. Twitter. Thank you, Sir Van. Valuable information and tips. Thanks, then. Si Norma Wally watching from the United Kingdom. Thank you.
Alright. Alam niyo mga boss, kahapon ho kasi sa aming Kilos Pronto, may nagsumbong ho. Ang nagsumbong niya ho, siya ho daw ay sinuspinde at pagkatapos tinuluyan na hong sinibak sa kanyang kumpanya. Alam mo kasalanan, nang dahil sa brief, siya ay tinanggal. alam niyo ho ba, siya ho'y nag-brief daw nung outing sa company, nag-swimming sila sa pool ng mga panlalaki at kasama siya. Ngayon, sa kabilang pool na malayo, mga babae na, kumbaga, na skandalo raw yung mga babae ng kumpanya sa malayo dahil sila'y tumingin, nakita siya, naka-brief at hindi naka-swimming trunk. Tanong ko ho sa kanya, ano bang mayroon sa brief mo na wala sa ibang swimming trunk? Okay, tanong ko, yan bang brief mo na yan ay parang tibak? Yung bang nakikita mo ay talagang yung isang lubid na lang na talagang sa pagitan ng mga pisngi ng iyong biyak ng wet pack sa likod. Ayun yung tibak, hindi ho ba? Pag sa harap, yan bang brief mo na yan ay parang supporter. Kung kabay, wala ka na makita. Talagang makikita yung crack mo sa likod. Hindi ho ba? Ay talaga masususpin. Hindi naman daw. Ordinary brief. Tanong ko, yan bang brief mo na yan? Yung garter ay parang bacon na malutong na. Di ba? Abay, teka muna. Alright. Okay, meron tayong matatanggap dito. Okay, okay, sige. Sabi niya, hindi naman sir. So ba't ka tinanggal? Katuwaan lang naman daw nila mga boys sa company outing kasi pag hindi ka sumama, matatanggal ka. May penalize. Kaya sa pilitan. So tinawagan ho namin ng labor para sabihin, abay sabi ho ng labor babae, ba't talaga matatanggal ka babae? Kasi para daw sama sa sexual harassment. Teka muna, paano sexual harassment? Wala sa loob ng opisina. Mga lalaki dapat ang maharas, hindi mga babae. Nakisilip yung mga babae, kaya siguro naharas yung mga mata nila. Ang sabi ng ibang mga nagko-comment, kaya panoorin nyo ho sa YouTube channel, nang dahil sa brief natanggal, nagsuot ng brief sa outing, natanggal sa trabaho. Search nyo ho yan sa sa Bitag Official, sa segment ho namin. Okay? Sa homepage pa lang makikita. Ang taas na ho ng So, hindi naman ho namin pinaglaruan. Kaya kayo mga empleyado sa susunod. Kung hindi naman kayo mga typical na Piolo Pascual, di ba? Yung mga magagaling, parang sila lang may kay na sumuot ng sinasabing brief siguro at medyo magaganda, approve. Yung pag ikay medyo hindi naman guwaping at hindi naman nget pa, katamtaman lang, depende sa pagitan na borderline ng nget pa at guwaping, hindi ka papasa, lalo na ang brief mo, sabi ng tool, baka naman ang brief na sinuot mo nung ikay nag-outing. Kasi ang brief ho, dahil nag-brief ho siya, hindi siya nagdala ng swimming trunk. Kaya ang tanong ho ni Boss Ben, si Tool Ben, ako yun, ano ba mayroon sa brief mo na yan? Hindi mo makikita sa swimming trunk. Wala raw ho siya talagang dalang brief. Natuwa na lang siya talagang lumangoy at nag-dive sa swimming pool at nakita siya ng mga sa kabilang pool, nakita ang naka-brief at nagsumbong na yung lifeguard. Kaya na-skandalo. Kaya sexual harassment yun. Arbitrary, hindi ho ba? Sabi ni Tol Erwin, baka naman ang brief mo sa likod, yung parang yung may dila na kaganyan. Tapos may parang yun hong tanong namin. Bandang huli, arbitrary daw. Kayo ho, tinignan nyo. May karapatan ba ang isang kumpanya? Tanong ko lang ho to, please send me your comment right now as we go live dito ho sa Facebook. May karapatan ba ang kumpanyang tanggalin ng isang empleyado sa outing sa labas sa isang resort na kung saan may swimming pool para sa mga lalaki, malayo sa mga babae, at yung swimming pool ng lalaki, hindi ho nakapagdala ng swimming trunk, bangkos, ligong-ligo na talaga, gusto na talaga, natuwa sa swimming pool, abay, naglub-lub at nag-swimming na gamit-gamit ang kanyang brief. Ngayon, tinanggal ho siya. May karapatan ba ang isang kumpanya tanggalin ang isang empleyado dahil hindi nagdala ng swimming trunk at brief ang ginamit niya na sabi naman ng biktima at nagreklamo, sir, regular brief naman to. Hindi naman to tibak brief, hindi naman to supporter, hindi naman to mga brief na butas, hindi tong brief na ang garter ay parang bacon na malutong na parang hindi naman to butas, hindi naman lawlaw.
Sabi nga ni na hindi naman daw ito yung brief sa likod ho ng kanyang brief, may design ng labas na dila o wala ho eh. So all we're saying here, may karapatan ba na tanggalin? Wala sa loob ng opisina. Pwede bang i-apply yung sinasabing something na pwedeng harassment? Mga lalaking kasama mo, ang mga babae sa malayo, na-skandalo raw. Pwede ka bang matanggal dahil na-skandalo wala sa loob ng opisina sa isang resort na kung saan magkalayo ang swimming pool ng babae lalaki? May karapatan ba? Ako ho, tingin ko arbitrary. Anong tingin ninyo? Sabi, ano lang ho kayo, no? Tay siguro, marami ko. Padala niyo yung comment ninyo. Let me just read it later on pagkatapos tingnan na ho natin. Okay. Public service ho tayo, mga boss. Let me. Inaasahan ho namin yung, if you notice, ng 2 days ago. Was it 2 days ago? No. Monday or Tuesday? I believe Tuesday. Tuesday, nung kami ho nagsabi ho rito, talagang dinaratya ho namin, direct target, direct hit ho kami. Hyundai sa E. Rodriguez Avenue dealership. Listen carefully. Inaasahan namin na kayo'y darating ho sa aming tanggapan para makipagkita doon. Sinabi ng manager niyo, tumawag kayo sa opisina ho namin sa Bitag Media after you're being broadcast dito na meron kayong empleyadong siraulo dyan na ginagawang palaruan ng inyong dealership na maraming na biktima, kukunan niya ng pera pang deposit, paupuin niya roon sa coffee table, pag-aantayin niya, pagkatapos bibigyan niya ng fake na resibo, yung 100,000, 10,000 lang ang kanyang dineposit, yung 90,000 binulsa. Pero doon sa resibo, nasabing Hyundai receipt, fake pala, dineclare ninyo, kayong manager ng Hyundai. Makinig kayo sa finance ng Hyundai. Why do you allow people to transact business and you allow them to be there na mga bogus dorobo? Maaring hindi nyo sinasadya, kaya lang hindi to once, twice, maraming na biktima dyan. And there's something wrong kasi you allow yung mga nagmo-modus, mga scammers sa loob nyo mismo, empleyado nyo. Maaring tinanggal nyo. Yung empleyado na yun, nalululun sa sinasabing bisyo ng pagsusugal. Maraming na biktima. Kaya ako hoy, kaya sinasabi ko, na expect na tumawag kayo. I really appreciate Hyundai E. Rodriguez. It's not about your product. It's about your service. It's about your dealership where you allow people transacting business not authorized and getting money and pocketing it and not even and you're leaving in the dark the victim. Thank you doon sa sinasabing dealership ninyo. I will now expect yung manager ninyo, representative ninyo na pupunta sa tanggapan namin and then isabi nyo pupunta at doon sa headquarters namin para ayusin yan, and so we will give you the free airtime that you did something and we can see sincerity, and that's against yung sinasabi nating business code of ethics and code of conduct because you mean business, and if you mean business, I don't see any monkey business that should occur sa loob ng inyong business establishment. And if you have a lot of monkeys, tulad ng isang dorobo ninyong empleyado, makinig kayo. Isukan nyo na. And then we can say that you don't allow it and maybe then we will believe you. But that's not what it is. Until we see your sincerity na darating is tatanggapan namin and aayusin nyo to kasi maraming na biktima, then we will issue a statement that you don't allow it. Maybe nangyari yun. And sometimes we commit mistakes. There are certain gray areas or weak areas or our weakness. And we're not perfect and you can still correct and rectify it. So, we're going to wait for you to come to our office today. If you don't, abay, hindi ako magsasawa. At bago ang lahat, eto ho, ang King's Herbal. Sa King's Herbal na huto, you understand kung bakit. Ito ho, binigyan tayo ng papel. I want you to look at this. Okay? This is the number to call. Alright? Nakita nyo? Better yet, i-research nyo lang ho sa aming website. Kasing hirap po nito, para tayong dorobo nito, may mga kodigo. Iyan! But I think na dito lang sa radyan. If you're watching, whatever it is, researching Divergent Concept Marketing or log on sa aming log on. This is a good herbal supplement.
You know, I won't have to say anything anymore kasi napapanood nyo sa Kilos Pronto. The stories of true people, they're not endorsers, and yet gumamit ho sila. This is not a medicine. This is a supplement. There's a big difference. Do not substitute this for medicine. But then again, andoon yung misteryo eh. Alam niyo sa mga stories ho nila. Log on sa aming website, bitagmedia.com, or sa ito naman ho sa page ho ng Kakaibang Lunas sa Facebook. Hanapin nyo lang, and there's a number there to call so you can get this and learn more about this. I rest my case. See you tomorrow. Adios.